Apat-abis kami nagulay niyan. Hindi may sa hirap. Sa hirap. Sa hirap. Kaya nandito po tayo ngayon sa Aplaya dito sa Laguna. Ito pong Aplaya na to ay tumatagos sa iba-ibang bayan dito sa Laguna, kagaya ng Binyan, San Pedro, hanggang Muntinlupa. Tumatagos po yan. At kung makikita nyo po sa kasalukuyan, medyo maalon at medyo malakas yung hangin. Tapos marami ditong mga bangka, may mga lambat din sa banda dito. Kasi isa sa kukunan nila ng hanap buhay ay ang pangingisda din. Tapos kung mapansin niyo yung mga bahay dito, medyo elevated. Kasi tumataas po yung tubig at kadalasan, yun yung mga pagkakataon na kailangan po nila mag-evacuate. Magandang araw po mga kababayan, at ngayon bumalik tayo dito sa bahay ni Ate Len at ni Kuya Ronald. Swerte tayo kasi nandito na si Kuya Ronald ngayon kasi lumakad siya kanina umaga para maghanap buhay. And of course kasama natin si Ate Len, si Kuya Ronald, kasama din yung ilang anak nila. Tatlo sa mga anak nila yung nandito, pero in total kasi meron silang pito na anak. So, ayan, Ate Len, Kuya Ronald, kumusta kayo? Okay naman po. Okay naman. Kumusta naman yung kalusugan ni baby ng mga bata? Okay naman po. Di naman na bumalik yung sakit nila. Hindi naman nagkakasakit. Buti naman yung ganun. Pwede nyo bang ikwento sa amin, paano kayo na punta sa lugar na ito? Bakantin daw dito nung araw. Ano to? Naisipan kong mag-time dito ng gulay yun. Pagka sana nalagaan ko yung pagtatanim, makapagpatayo kami ng bahay. Okay. So, dati talagang bakante. Ibig sabihin, wala pa kayong mga kapitbahay dati dito? Halos wala pa lahat yan. Wala pa. Okay. Kasi sa ngayon po, medyo ang dami ng bahayan dito. Medyo tabi-tabi na yung mga bahayan. Ano? Nung mga panahon na yun, bago pa lang kayong nagsisimulang magpamilya, tama ba? May anak na kami yun sa Malaba. Nung nagsimula kayo dito, kumusta yung buhay? Kasi ganito na ba agad yung bahay nyo or hindi pa? Paano? Tabing-tabing. Tabing-tabing. Ano yung mga ginagamit ninyong materyales para makabuo ng bahay noon? Yung, Etong, okay. Yung parang plastic na, okay. Tapos yan, kawayan, plywood. Nung una, kumbaga, mas maliit pa tong bahay nyo dati, no? Kasi ngayon, medyo malaki na mga kababayan. Kung mapapansin niyo, malaki na yung bahay nila dito. Tapos meron na din silang kwarta. Nung panahon na lumipat kayo dito, ilan na yung anak ninyo? Ano po? Tatlo. Tatlo. Tatlong magkakasunod po. Okay. Yung apat, dito na sila ipinanganak. Doon ko po pinanganak yung apat. Tapos ito, dito na. Yung tatlo, doon. So may mga pagkakataon na kapag bumabaha, lumilipat kayo, lumilikas kayo. Itong taon na to, bumaha. Doon po kami sa may court. Itong nakaraan, yung sinasabi mo na bumaha, itong October, yun yung napakalakas na, habagat yata yun. Hangin po yung kasamang ulan-ulan. Oo, napakalakas noon. Natanggal po yung bubong namin. Natanggal yung bubong. Opo, niliper lang po, tapos yung CR po namin sira. Yung mga ganun. Ngayon, actually, mga kababayan, medyo mahangin din po ngayon. Napakalakas ng hangin sa labas. Nung nag-evacuate kayo doon sa eskwelahan, gaano katagal kayo nag-stay doon? Isang buwan? Isang buwan ba? 2 buwan. 2 buwan. 2 buwan na mahigit. Opo. Paano kayo nabubuhay doon sa 2 buwan na mahigit kayo na nandun? May ayuda po kami dun, eh. government or ano? May tumutulong po na mga relief, gano'n. Bibigay po ng relief. Pero paano yun? Nakakapaghanap buhay ka ba kuya Opo. noon? Nakakapaghanap buhay ka Hindi naman. naman Kaya kami- lang, talagang hindi kayo makakabalik dito. Hindi kayo pwedeng bumalik dito. Delikado sa bata. Oo, delikado sa bata. Malagdag. Yan, nakwento ni Kuya Ronald na ito, nalaglag siya, si baby. Ito. Ito po.
Ito ang haba. Dito. Oh my God. May hagdan. Meron siyang ano, no? Sa may hagdan siya nahulog. Tapos, anong nangyari? Dinala sa ospital. Dinala sa ospital. So, kumusta yung naging lagay niya nung nandun sa ospital? Hindi ba naging delikado? Ano, gusto daw po nila itahiya. Sabi ko po, kung kailangan yung gamot lang, kung Oo. pwedeng gamot na lang. Oo. Kasi pag tinatahi po, gastos po, pera po ang ano. Sinabi ba sa inyo nun kung magkano yung aabutin ko sakali? Hindi po Hindi sinabi. sinabi. Okay. Pero kumbaga, hindi nyo na lang inano na ipatahi kasi gastos pa naman. Okay. Pero buti naman, kahit pa paano, no, na okay naman kasi kita ko hindi naman siya nagpeklat ng todo. Parang ano lang yun, no? Pero meron po, binigay po sa amin na reseta po para umano. Sinisirit ang dugo niyan eh. Oo. Labas talaga yung pinakaputi. Oo. Sumisirit. Sumisirit. Nakaganyan niya ako, tinatakbo ko siya, sumisirit ang dugo. Oo. Tapos yan, nabaksakan na naman siya ng bakal. Ngayon naman, nabagsakan naman ng bakal. Umuti ka ng mamata. Oo. Pero buti, medyo distansya sa mata, no? Kasi kung nagkataon, medyo malapit na rin eh. Malapit na rin sa mata. Tumama na nga yung ube. Oo. Okay. Naku, actually, mga kababayan, medyo delikado po talaga dito, lalo sa mga bata. Kasi kung makikita ninyo yung area, elevated talaga siya dahil nga tumataas yung tubig. Tapos yung kita nyo yung sahig nila, medyo may siwang, no? Medyo may siwang, kaya medyo delikado talaga sa mga bata. Lalo pa sa baby, kasi kung halimbawang maggagapang na si baby or yung nagsisimula na siyang maglakad-lakad, no? Napakadelikado para kay baby. So, yun. Sa tingin mo ba, Ate Len, makakatulong ba yung yung crib para kay baby? Opo. Paano po bang lalaba po ako, kaya iigib po ako kasi pag nagtrabaho po siya, ako na lang po mag-isa dito. Isa ko po iiwanan to pag iigib po. Kasi yung post namin doon po eh. Oo. Tama. Actually, yun din yung reason kung bakit tayo nagbibigay ng crib, no? Kasi nga, gaya ng sabi ni Ate Len, kumbaga, mas makakakilos ka sa bahay, maasikaso mo yung bahay. Kasi nga naman, kaysa palagi mong inaalala kung ano yung magiging kalagayan ni baby, kaysa palagi mo siyang sakbot, hindi ka na halos makakakilos, no? Pagka ganun. So, magiging malaking tulong para sa iyo yung crib. Tama ba, baby? Na? Mamaya makikita mo yung crib mo later. Okay? Doon sa pagsasama ninyo ni Kuya Ronald for the past 16 years, ano yung pinakamalaking pinagdaanan ninyo Yung pandemic po. nung pandemic? Hirap Anong nangyari? talaga. Hirap ng buhay. Lagi siya sa malaban. Tatrabaho sa malayo. Gawin kami, kaya iwalay muna. Oo. Okay. Tapos pagkakabate, bata na agad kasunod. Kaya yung awa ng Diyos, di na kami nag-ano. Oo. Dire-diretso na. Okay. Malo lang naman, buwan lang naman, hindi naman taon. Yung parang tampuhan. Pero gano'n naman talaga. Kung bahagi naman kasi yun ng pagiging mag-asawa, diba? Kung minsan meron kayo hindi pagkakaintindihan, pero at least, ang maganda niyan, after nung mga nangyari, buo pa rin kayo. Kasi napakahalaga noon, nabuo yung pamilya. Kahit hindi man tayo mayaman, pero iba yung pagiging buo ng pamilya, may nanay, may tatay yung mga anak nyo na gagabay sa kanila, sa kanilang paglaki. Diba? So yun, buti naman, okay naman kayo at sana magtuloy-tuloy na maging okay kayo. Kasi kanina, di ba, lumakad ka kuya para maghanap ng Opo, tayo. ako na. Magkano naman ang inabot Ano dito po? ngayong araw? Kung may tarno akong 560. 560. So, sapat naman ang 560. Hindi, gawa ng araw ng linggo eh, bayaran ng Bayad utang. po ng linggo eh. Sa pagkain, araw-araw po namin eh. Pagdating po ng linggo, bayad po. Bayaran ng utang. At tapos din po kami. Tapos pasok pa bukas, Pasok pa kinabukasan. Oo, pambaon pa ng mga bata, no? Opo. Oo daw po. Oo, ano yan. Buti na lang ikaw ay nagbe-breastfeed, no? No? Baby, kakit-kit. Parang mas tumaba siya ngayon. No? Parang umaano na yung pisngi niya, bumuburok na yung pisngi niya. Balikan natin yung panahon na kung kailan kayo naging mag-asawa. Kasi napakabata niyo pa ng mga panahon na yun, di ba? So, nung panahon na yun ba, kumusta yung reaksyon ng mga magulang niyo? Sa'yo muna, Ate Len. Siyempre, may konting may konting tampo po kasi bata pa po. Nag-aaral ka ba noon? Opo. Tapos bigla kang nag-asawa? Opo.
Tapos si Kuya Ronald, kung panak na yan. Pag-graduate na ako ng high school niyan. Sa awa naman ng Diyos, nakagraduate ako. Kaya lang, hindi ko na naranasan magpabrika. Payong at sapatos agad naging hanap buhay ko buwan ng napangasawa ko siya. So, may konting galit, may konting tampo yung mga Pero magulang. okay na naman ngayon. Okay Kasi na ngayon. Wala na pong mama ko. Kailan pa? Sorry ka Ano, 2 taon na pong nawawala mama ko. Dalawa. Tapos yung papa ko, buhay pa. Na dito po, sinugot Dito po nga namin sa ospital ng isang araw. Dito po ko po Dito na pinatira. pinauwi muna. Kasi wala pong kuryente sa bahay namin sa kabila. Eh, umuwi na ulit kasi naboboring po siya dito eh. So, nung nagkaroon ng tampo, nagkaroon ng galit yung parents mo, si mama mo, tapos nawala na siya 2 years ago, nagkaroon ka ba ng pagkakataon na kung ba humingi ng tawad sa kanya Oo. tungkol doon? Siya nag-alaga dun. Siya nag-alaga dun. Ikaw ang nag-alaga sa Medyo kanya. betes. Opo. Yung sa'yo, Kuya Ronald, kumusta yung reaksyon naman ng mga magulang mo nung mag-asawa ka na Nagalit. Gawa ng kaka-graduate lang. Nag-asawa lang agad ako eh. Tapos, panganay pa ako. Dahil wala kami magkapatid eh. Tungkol dun sa mga pag-aasawa, siguro ano yung isang bagay na may kapalit para hindi Kasawa, masarap. Pero kung nandiyan ang problema. Dapat nagpito na nga eh. Hirap ang buhay eh. Tayo pa rin sa kapit lang. siguro ito na yung chance mo din para masabi mo sa kanya ano yung sitwasyon. Pasalamat ako sa asawa ko. At doon ko nalaman, may sakit pala si Ate Len mula nung dalaga pa siya. Ano ba si Kuya Ronald? Ikaw naman, Kuya Ronald, sayang mo. Isip naman na. Napaka ano na no, kasi pag nakikita mo na okay yung mga anak niya, mga anak niyo, okay yung kumbaga, yung alalahanin hindi na ganun kabigat eh, no? Kumbaga, mabigat yung trabaho pero basta alam na okay na yung kalusugan ng mga anak mo, asawa, yung bigat, medyo nababawasan. So, meron kaming munting regalo para kay siya gusto niya pumunta sa akin. Gusto pumunta sa akin kanina pa, ramdam na ramdam ko yun. Ayan. Ayan. Hello. O, mag-hi ka doon sa camera. Ganito doon sa ano. Ayan, mga kababayan. Ito po si Baby Shaira. At siya po yung beneficiary ng ating mga munting regalo. Kaya ngayon, lulog sa Laguna, nagaya nga po sabi kanina ni Ate Len, magiging napakalaking tulong yung trade para sa kanya kasi mas makakapilo si Ate Len dito sa bahay, mas makakapilo siya sa bahay, pag-iigib, paglalaba. And at the same time, syempre, para mas komportable si Bibi. Diba? Ayan, umiyak na tuloy kasi hindi siya komportable sa sorry. Ayan.
Dahil dyan po, bubuksan na natin yung ating crib na regalo para sa kanila. Ayan. So, mga kababayan, ito po yung ating yoga baby. So, we have this one. Right there. Tapos, meron tayong mattress na ito rin. Kababayan for yung fakta. Clothes. And of course, yung request ni Ate Len, yung baby shampoo, tsaka baby lotion. Ayan, para kay baby. So, itong crib na ito, actually may kasama to na may kasama to na kabandok. Yung nandyan, hindi ko na lang ikakabit. So, sa tingin ko, magiging okay naman yung dito. Ang magpulong dito. Hindi na. Come here. Hindi. Hindi. Ano? Oo, dapat iyak. Ayan. So, ayan, mga kababayan. Ito po si Baby Kyra. Bibigyan muna natin siya doon sa kanyang crib. Oh, don't cry. Don't cry. Wala, umiyak agad. Ayan. Oh. Baby! Oh. Happy ka? Ha? Happy na yan? Oh. Happy na yan? Happy yan si baby, no? Oh, komportable na ang tulog niya. Ito po yung family ni Ate Len, saka ni Kuya Ronald. Ate Len, ano masasabi mo? Maraming salamat po sa nagbigay ng kailangan ng anak ko. Maraming salamat po. Ikaw, Kuya. Gusto ko bang sabihin? Sana marami kasi na matulungan. Ayan. So, thank you po everyone. Thank you po sa panonood. At ngayon, kung meron din po kayong mga babies na kakilala, feel free na i-share or i-tag po dun sa ating video para nang sa ganon, baka sakali na sila naman po yung puntahan natin at sila naman yung mabigyan natin ng mga gamit na para sa baby.